undoubtedly one of the most important places in Philippine history. It witnessed the birth of Philippine independence at tinawag din itong Cradle of Philippine Revolution noong 1890s. Ang isa sa mga historical landmarks dito ay ang General Emilio Aguinaldo Shrine dito sa Kawit. At dyan sa bintana niyan, unang winagayway ang watawat ng Pilipinas at ipinoklama ang kalayaan ng ating bansa. At syempre, hindi ko mapapalampas yan, kaya pasok na tayo. Tara, let's! Hi, ma'am! Hi, ma'am. Good afternoon po. Welcome to Aguinaldo Shrine. Hello, so kayo po yung mag-tour sa akin today? Yes, ma'am. Ano pong pwede kong i-expect pagpasok sa loob? Ma'am, bale, yung bahay po kasi ito mismo yung bahay na kung saan tumira si General Emilio Aguinaldo. So, yung nasa loob po ng museum, yung mga original artifacts po ni General Aguinaldo. Tapos sa taas po, yun po yung living area ni Pamilya. Ah, okay. So, ang laki pala, no? Yes, Gaano siya kalaki? Yung floor area po natin, ma'am, is 1,300 square meters po. So, pero yung pong lawn natin, ito po, yung donated sa government, this is around 7,000 square meters po. Wow! Is this open every day? And may entrance fee po ba? Bali, ma'am, open po tayo Tuesdays to Sundays po, 8 a.m. to 4 p.m. po. Tapos wala po tayong entrance fee. So, lahat po, kahit sino po, pwede po pumasok sa loob. Alright. So, dahil dyan, pasok na tayo. Tara, let's! Tapos dun sa kaliwa niyo po, ma'am, ito po yung mga original na artifacts ni General Aguinaldo. So, lahat po yan, mga nagamit po during the time of the Revolution. Tapos mapapansin niyo po dun sa uniform niya, ma'am, medyo maliit po kasi 5'3" lang po yung height ni General Aguinaldo. Parang ang liliit nilang lahat, no? Anong yun nalaman ko sa lahat ng pinuntahan natin mga museum ng mga presidents. Lahat sila, ang liliit ng mga damit nila. Or kahit yung paaman lang. What? Look at that rifle. It's so small. Parang ano, ballpen. Yes, ma'am. Tapos, yun nandito na po, panay mga original na artifacts na po ni General Aguinaldo. Mga gamit niya to. Yes, ma'am. Lahat po yan mga nagamit niya po nung panahon na nabuhay po siya. So, original po siya lahat, ma'am. Bakit lahat sila mayroong walking stick kahit di sila pilay? Noong araw po kasi, sabi nila, ano daw po siya, status symbol po. Kung halimbawa meron po kayong king, ibig sabihin, wala po kayo sa mga mayamang angkan. Tapos mga wallet niya po. Po yung mga anting-anting. So yung mga anting-anting na po na to, yan po yung mga dating anting-anting ng mga sinaunang Caviteño. Kasi kilala po kami bilang gumagamit po ng mga anting-anting. Ikaw meron ka? Yeah. Yes, ma'am. So, Yeah. Part ng culture ng Cavite. Yes, ma'am. Opo, part na po siya. Galing. Hindi ko alam yan. Ano po itong mga to? Ganon din po siya, ma'am. Mga amulets din po. Pero in paper form. Tapos mga dasal po siya. Tapos tinatago po yan dun sa wallet nila or sa pouch nila para yan naman po yung magpo-protect sa kanya. So meron po tayong mga medallions or pwede din pong paper amulet. Dahil nandito na ako sa tabi ni General Emilio Aguinaldo. Magpapa-Instagram picture. Okay. So, tapos na po itong museum. Apo, tapos na po tayo sa first floor. So pabalik na po tayo sa second floor kung saan makikita naman po natin yung mismong bahay na po ng pamilya Aguinaldo. My favorite house tour. Sige, na po tayo, ma'am. Sa mga pinaka-favorite spot ni General. Kasi pag ganitong hapon po, since malilim, mahangin po dito. So dito po sila madalas nagkakaroon ng tea time kasama po. Thank you. Pero dati wala pa lahat yan. Ay, wala pa po masyado. Iba pa yung surroundings. Yes. Sobrang ganda naman. Ang sarap naman ng pakiramdam para malaman na yung bahay mo. No? Years and years and years later, it's still well. Actually, ma'am, this is 172 years old. 172 years old. Grabe! Ito po yung cabinet niya, pero this is a secret place for him kung saan po siya pwede magtago pag ayaw niya po magpa-istorbo. Hindi talaga nalalaman ng mga tao. Hindi po. Kasi mukha lang po siyang cabinet ng damit. Mukhang wala lang talaga.
Tapos dito po yung kanyang isang secret na kwarto kung saan yung door, yung floor, pwede pong iangat. So, meron pong hagdanan pababa ng indoor swimming pool. Ang yaman. So, may indoor swimming pool dyan. Nandiyan na rin yung bowling alley. So, doon tayo nang galing. Ibig sabihin, bababa doon sa garage. Anong panahon na siya pa yung naninirahan dito. Yung museum kung nasan tayo, yun mismo yung garage. Yes, ma'am. Tama po. Meron siyang indoor swimming pool, oh. So, Pero talagang ang pwede mo lang gawin ay mag-swimming. yes, ma'am. Tapos Hindi wala ka po pwedeng- siyang drainage. Kasi mano-mano niyo po siyang lalagyan ng tubig. Tapos mano-mano niyo rin tatanggalin para po malinis siya. Ah, okay. Iba pa siya na kasi nung araw pa Yes, po. ma'am. Opo. Ito na po. Living room naman. Okay. Sobrang laki. Yes, ma'am. Look at that. Laki na. Yes, ma'am. Yan na po yung sign ng Declaration ng Independence po natin noong June 12, 1888. So, dyan una pong winagayway ang flag natin. Dito nangyari yun, di ba? Wow. Such an important part of history. So, syempre nandito rin po yung kanyang tombstone, di ba? Pwede ko rin po ba makita? Ay, sige ma'am. Puntahan na po natin ma'am sa likod. Okay, sige. Tara, let's! So it was truly an experience, getting to visit the home of yet another president of ours from the past. And para sa akin, masarap ang pakiramdam na makabisita ka sa mga gantong lugar. Dahil nakakatulong din siya na parang makasulyap ako na bilang, I'm in my 20s pa lang, di ba? Makasulyap ako sa kung paano ang buhay sa Pilipinas noong nakaraan. Anything that enriches my knowledge on history is always a good idea to me. Thank you so much, Miss Lei, for having us today and for touring us around. Ang dami ko mga natutunan naman na panibagong mga bagay tungkol sa kasaysayan. Talagang nag-enjoy ako sa tour ko sa home ni General Emilio Aguinaldo, pero simula pa lang yan ang ating Cavite adventure, kaya huwag kayong mawawala. Tara, let's! Historical town of Kawit, we are now in the busy city of Tagaytay. At pupuntahan natin ngayon ang isang sumisikat na must-visit cafe dito. With its Indian boho vibe, this place is the perfect spot to chill and unwind. Welcome to Dreamland Arts and Crafts Cafe. Tara, let's! Wow! Talagang I really belong. So, dito sa entrance nung place nila, marami silang mga sinesell na iba't ibang stuff. So, makapapansin nyo itong mga familiar-looking shirts. They call this the Shikis. Diba? Familiar kasi suot-suot ko palagi sa Tarelets. Dito ko rin mismo nakuha yun sa kanila. Tapos, ang rami ng mga gamit nila dito, handmade. Mga binibenta nila. Kaya tingin-tingin tayo para maka-shopping din naman ako. Talagang excited na akong pumunta dito today, specifically for these headdresses. They are handmade, di ba? Apo, dito po mismo gawa yan sa Dreamland. Oh, hindi ka lang kailangan pumunta dito para kumain, para tikman yung mga food nila, di ba? Yes, marami ka pang maiuuwing mga buting-ting. So, you wrap this around your head. Gusto ko na mga ganito. Ako, pag tinatanong, wala ako yung mga wala ako nung mga jewelry na mamahalin unless regalo ng nanay ko. Lahat ng mga jewelry ko ganito, o diba? Marami ako niyan sa paa ko. Tapos never ko sila tinatanggal. So, bibili ako ng marami for my head. Para pag normal day lang, mainggit. Set na siya. Set na siya 300. Ito. So, bibilin ko to for Ellie. Oh, yan. Nakapili na ako ng mga souvenirs for myself and for Ellie. So, ngayon, pipili naman tayo kung anong kakainin natin. Tara, let's! Hi, Kuya! Mukhang
Hello masarap po, yung good food nyo. afternoon. Ano Yes yung po, mga ma'am, marami marirecommend nyo? Meron po tayong ma'am, UPS meaty potato nachos, and then good vibes in a wrap, and then meron din po tayong sa drinks po, matcha ni Chang, matcha ni Chong, and then Matcha ni Chang, matcha ni Chong. yes po. Yan po yung mga bestseller po namin, ma'am. And then in the main to pinumansi po. Tapos, dessert, ano meron? Meron po tayong ma'am, s'mores, DIY s'mores Nutella po. Try ko yun kasi parang gagawa ka ng sarili mong s'mores. Parang nasa camping ka. So mukhang fun siya, di ba? Okay, sige po. Thank you. Yun po yung mga order ko. Yes po. Thank you, ma'am. Thank you po. Enjoy. How cute! I wanna sit on a surfboard. How cute! It's my first time to see this third floor. So, ako ipapasok dito sa loob. Pwede pa tayo magsungka, oh. Ang cool, oh. Tingnan mo naman yan. Mag-e-enjoy yung daughter ko dito, sobra. Alam mo kung ano kumakain nito? Ito yung balcony ko sa bahay. Ganito rin. Mamaya, after ko kumain, after ko tikman yung food nila, susubukan ko naman gumawa ng Dreamcatcher, di ba? Para naman may makolekta ako sa... Meron akong ma-add sa Dreamcatcher collection ko na by me. Okay, tara, hintayin na natin yung food doon. Alright, time to eat! Sige mo, exciting. Ang dami ko palang in-order. Pero mukhang masasarap lahat. Ito yung kanila palang nachos. Ito yung hippies nachos nila. Instead of nachos. Potatoes. Balita ko, yung lahat ng mga potato chips nila tsaka fries nila, they use actual potatoes for it, so it's homemade. Makes it healthier. And this is really good. It's so good. Ang galing ng idea. Ito yung good vibes in a wrap. Bukod sa masasarap nila at creative nilang mga food, marami din tayong pwedeng mga gawin dito ng arts and crafts like painting, ano pa? Bead making. Bead making. Tapos, syempre, dahil collector ako ng dream catchers, tuturuan ako ngayon ni TV kung paano gumawa ng dream catchers. Here we have first yung ating rattan ring. So, ito yung wala pang cover. So, cover natin siya nito, itong ribbon or pwede ring thread. So, ito yung pag may cover na siya. Ito yung finished product. Tapos, you need string para sa wedding natin. So, ito yung string mo. Okay, medyo mahaba siya. Tuturuan mo ako maganto? Oo, pwede ito. Lalagyan ng konting beads. Pero, kasi it will take too much time pag yung sobrang beaded. So, ito yung tali mo. Ito yung gagamitin kong ring. Tapos, ito yung tali ko. So, turuan mo na kitang ibuhol mo na yung una natin. Ito. Ano lang, simple knot lang. Para lang mag-lock. Ano muna tayo? Simple wedding lang muna para madali mong mag-gets. Alright. Mahigpit na. So, punta tayo sa kanan. So, overlap lang. Ganito mo. Yan. Dito. Sa ring. Yan. Tapos, hilahin mo dito. Okay. Everything that you need to make a dream catcher, you can shop it here at our Dreamiest Rooftop in Dreamland. Ooh, yung mga materials nandito. Yes, the materials are all here. Pwede kang gumawa ng necklace, ng bracelet, saka ng mga headgear. Oo. Yun. Okay ka na. Lapit na tayo sa gitna. Yay! Nagigets May ko na. progress. At the beginning,
nakakalito siya kasi hindi mo sure kung parang kung ano yung ginagawa mo eh. Pero as it, parang medyo parang nasasanay yung kamay mo doing the pattern over and over again, that it becomes easier. I'm done with my webbing. Ngayon naman, I'm going to add the centerpiece. Lalagyan natin siya. I'm so happy because this is my first dream catcher. Can I take this home? Yeah, of course. May maisasabit na ako sa room ko. Punong-puno ng dream catcher yung bahay ko. Pero wala sa room ko, hindi ko pa nasasabit lahat. So, i-add ko to sakto. Thank you so much for this quick dream catcher lesson, Phoebe, and for having me today. Sino mag-aakala na mapapadrop by ka sa Dreamland? Tapos, isang full day na of activities yung magagawa mo. May mga natutunan akong arts and crafts. Kumain ako ng masarap na food, tsaka masarap na drinks. Tapos nakapagbili-bili pa ako ng souvenirs dun sa baba. Kaya kayo, kapag ka napadaan kayo dito sa Tagaytay, don't forget to drop by Dreamland Arts and Crafts Cafe. And also, remember that this is 24/7. So kahit anong oras yan, pwede kayo mapadaan para mag-learn ng something new o kaya tumikim na masarap na pagkain.